Patriarchs and Prophets, Chapter 8. Pagkalipas ng baha. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 7 verse 20 hanggang chapter 9 verse 17. 15 siko ang lalim na inihigit ng tubig sa pinakamataas na bundok. Malimit inaakala ng sambahayang nasa daong na sila'y mamamatay, samantalang sa loob ng 5 buwan, ang kanilang daong ay ipinaghahampasan na tila nasa kaawaan na lamang ng hangin at ng alon. Iyon ay lubos na nakasusubok, subalit ang pananampalataya ni Noah ay hindi nanlupaypay, sapagkat mayroon siyang kasiguruhan na ang banal na kamay ang nasa timon ng sasakyan. Samantalang ang tubig ay nagpapasimulang bumababa, pinapangyari ng Panginoon na ang daong ay mapadpad sa isang dakong naiingatan ng mga bundok na iningatan ng kanyang kapangyarihan. Ang mga bundok na ito ay tigkakaunti lamang ang layo mula sa isa't isa, at ang daong ay tumigil sa matahimik na lugar na ito, at hindi na napadpad sa malalalim na mga karagatan. Ito ay nagbigay ng kaginhawahan sa mga pagod at nalulang mga nakasakay. Si Noah at ang kanyang sambahayan ay matamang naghintay sa paghupa ng tubig, sapagkat kinasasabikan nilang humayo na namang muli sa lupa. 40 araw mula nang matanaw ang mga tuktok ng bundok, sila ay nagsugo ng isang uwak, isang ibon na may malakas na pang-amoy, upang alamin kung ang lupa ay natuyo na. Ang ibong ito, nang walang masumpungang kahit ano kundi tubig, ay nagpatuloy ng pagpaparoon at parito mula sa daong. Makalipas ang 7 araw, isang kalapati ang isinugo, na noong walang madapuan ay nagbalik sa daong. Si Noah ay naghintay ng 7 araw, at muli ay isinugo ang kalapati. Nang iyon ay bumalik kinahapunan na may dalang dahon ng ulibo sa kanyang tuka, ay nagkaroon ng malaking kagalakan. Pagkalipas noon, inalis ni Noah ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. Patuloy siyang naghintay ng may pagtitiis sa loob ng daong. Kung papaanong siya ay pumasok sa utos ng Panginoon, siya ay naghintay sa natatanging pahayag upang lumabas. Sa wakas, isang anghel ang bumaba mula sa langit. Binuksan ang malaking pinto at pinahayo ang patriarka at ang kanyang sambahayan sa lupa, kasama ang bawat may buhay. Sa kagalakan sa kanilang pagkakalabas, hindi ni Noah kinalimutan siya na sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga sila ay naingatan. Ang una niyang ginawa pagkalabas ng daong ay ang magtayo ng altar at mag-alay mula sa bawat uri ng malilinis na hayop at ibon ng isang hain. Sa ganong paraan ay inihahayag ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas at ang kanyang pananampalataya kay Kristo, ang dakilang hain. Ang handog na ito ay kalugod-lugod sa Panginoon at isang pagpapala ang naging bunga, hindi lamang para sa patriarka at sa kanyang sambahayan, kundi sa lahat ng mabubuhay sa lupa. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang pagasik at pag-aani, at ang lamig at ang init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi. Narito ang isang aral sa lahat ng sumusunod na lahi. Si Noah ay lumabas sa isang sirang lupa, subalit bago gumawa ng bahay para sa kanyang sarili, siya ay nagtayo ng isang altar para sa Diyos." Ang bilang ng kanyang alagang hayop ay kakaunti at iningatang may kahirapan. Ganun pa man, siya ay nagbigay ng bahagi noon sa Panginoon bilang pagkilala na ang lahat ay sa Panginoon. Sa ganoon ding paraan, kinakailangang unahin natin ang pagbibigay ng ating malayang handog sa Diyos. Ang bawat pagpapahayag ng kanyang kaawaan at pag-ibig ay kinakailangang mapasalamatan.
kapwa sa pamamagitan ng pagtatalaga at pagbibigay ng mga kaloob para sa kanyang gawain. Upang ang mga namumuong ulap at ang pag-ulan ay hindi maghatid ng nagpapatuloy na pagkatakot. Sa isa pang baha, pinasigla ng Panginoon ang sambahayan ni Noah sa pamamagitan ng isang pangako. Aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba sa lupa. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap at ang aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay. Anong dakilang pagpapakababa ng Diyos at ang kanyang kaawaan sa kanyang mga nagkasalang nilikha sa ginawang paglalagay ng magandang bahaghari sa mga alapaap bilang tanda ng kanyang pakikipagtipan sa tao? Inihayag ng Diyos na kung kanyang mamasdan ang mga bahaghari ay aalalahanin niya ang kanyang tipan. Ito ay hindi nangangahulugan na siya ay makakalimot, subalit siya ay nagsasalita sa atin sang-ayon sa ating wika, upang higit nating maunawaan siya. Layunin ng Diyos na kung ang mga anak pagkalipas ng maraming henerasyon ay magtanong kung ano ang kahulugan ng maluwalhating balantok na nasa kalangitan, ay isasaysay ng kanilang mga magulang ang tungkol sa baha. At sasabihan sila na ang kataas-taasan ang nagbaluktot at naglagay ng balantok na iyon at inilagay iyon sa mga ulap bilang pagpapatotoo na kailanman ang mga tubig ay hindi na muling aapaw sa lupa. Kung kaya mula sa isang lahi hanggang sa isang lahi ay magpapatotoo iyon ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa tao at magpapalakas ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa langit ang tulad sa isang bahaghari ang nakapaligid sa trono at nakabalantok sa ulunan ni Kristo. Sang-ayon sa propeta, kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa kapaligiran. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ezekiel chapter 1 verse 28. Inihayag ng revelador, narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo, naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo na isang esmeralda. Apokalipsis chapter 4 verse 2 and 3. Kapag ang tao sa pamamagitan ng kanyang maikling kasalanan ay nag-anyaya ng paghatol ng Diyos, ang tagapagligtas na namamagitan sa Ama para sa kanya ay ituturo ang bahaghari sa mga alapaap. Sa bahaghari na nasa paligid ng trono at sa ibabaw ng kanyang ulunan, bilang tanda ng kaawaan ng Diyos sa makasalanang nagsisisi. Sa katiyakang ibinigay kay Noah tungkol sa baha, ang Diyos rin ay nag-uugnay ng isa sa pinakamahalagang pangako ng kanyang biyaya. Kung paanong ako'y sumumpa na ang tubig sa panahon ni Noah ay hindi naaahon pa sa lupa, gayon ako'y sumumpa na hindi ako mag-iinit sa iyo o sasaway sa iyo, sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon, na naaawa sa iyo. Isaiah 54 verse 9 and 10. Samantalang minamasdan ni Noah ang mga hayop na maninila na lumalabas sa daong na kasama niya, ipinangamba niya na ang kanyang sambahayan na mayroon lamang 8 katao ay malipol na. Subalit ang Panginoon ay nagsugo ng anghel para sa kanyang lingkod na may pabalitang nagbibigay ng katiyakan. Ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo.
Bago ang panahong ito, ang Diyos ay hindi nagbigay ng pahintulot sa tao upang kumain ng pagkaing hayop. Sinadya niyang ang lahi ay mabuhay sa pamamagitan lamang ng ibinubunga ng lupa. Subalit ngayon na ang bawat halaman ay nasira, pinahintulutan niya silang kumain ng karne ng malilinis na hayop na naingatan sa daong. Ang buong balat ng lupa ay nabago sa baha. Isang pangatlong sumpa ang nakapataw dito, bunga ng kasalanan. Samantalang ang tubig ay nagpapasimulang humupa. Ang mga gulod at mga bundok ay napapalibutan ng maluwang at magulong karagatan. Sa lahat ng dako ay may napahampas na bangkay ng tao at ng hayop. Hindi pinahihintulot ng Panginoon na ang mga yaon ay mabulok at mangamoy. Kaya't ginawa niyang isang malawak na libingan ang lupa, isang malakas na hanging pinahihip upang tuyuin ang mga tubig, ang kumilos sa kanila ng may kalakasan. Sa ibang pagkakataon ay tinatangay pa ang ibabaw ng mga bundok at itinatambak ang mga punong kahoy, mga bato at lupa sa ibabaw ng mga bangkay. Sa ganon ding paraan ang mga pilak at ginto, ang mga piling kahoy at mahalagang mga bato na nagpayaman at nagpaganda sa sanlibutan bago bumaha, na noon ay sinamba ng mga naninirahan sa lupa, ay ikinubli mula sa paningin at paghahanap ng tao. Ang malakas na pagkilos ng mga tubig na nagtatambak ng lupa at mga bato sa mga kayamanang ito at sa ibang dako ay bumubuo ng mga bundok sa ibabaw nila. Nakita ng Diyos na samantalang kanyang pinayayaman at pinauunlad ang makasalanang tao, ay pinalalala naman nila ang kasiraan ng kanilang mga lakad sa harap niya. Ang mga kayamanan na sana'y nag-akay sa kanila upang luwalhatiin ang masaganang tagapagkaloob ay sinamba, samantalang ang Diyos ay nalapastangan at tinalikuran. Ang lupa ay naghayag ng kaguluhan at kasiraang hindi mailalarawan. Ang mga bundok na dati maganda sa kanilang sakdal na pagkakaangkop ay naging wasak at hindi na angkop. Ang mga bato, ungos ng bato at baku-bakong mga bato ngayon ay nakakalat sa ibabaw ng lupa. Sa maraming mga lugar ang mga burol at bundok ay nangawala, na walang iniwang bakas kung saan sila dating naroroon. At ang mga kapatagan ay naging lugar ng mga bundok. Ang mga pagbabagong ito ay higit na hayag sa ibang lugar kaysa iba. Kung saan dati ay kinaroroonan ng mga kayamanan ng lupa na ginto, pilak at mahalagang bato, ay nakita ang pinakamalaking tanda ng sumpa. At sa mga bansa na dati hindi tinitirhan at kung saan ay nagkaroon ng pinakakaunting krimen, ang sumpa ay kaunti lamang. Sa panahong ito, malawak na kagubatan ang nalibing at ang mga ito mula noon ay naging uling, na siyang bumubuo ng malalawak na kinaroroonan din ng maraming langis. Malimit ang uling at langis ay nagdidikit at nasusunog sa ilalim ng lupa. Sa ganoong paraan ang mga bato ay nagiinit, ang batong apog ay nasusunog at ang kinaroroonan ng bakal ay natutunaw. Ang paglapat ng tubig sa apog ay nagdadagdag ng lakas sa matinding init, na nagiging sanhi ng mga lindol, bulkan at mga apoy na lumalabas. Samantalang ang apoy at tubig ay napapadikit sa mga unos ng bato at ng ore, nagkakaroon ng matinding pagsabog sa ilalim ng lupa na parang pinatahimik na kulog. Ang hangin ay mainit at nakapipigil ng paghinga. Sumusunod ang pagputok ng bulkan at ito sa pagkabigong makapagbigay daan sa mga nagiinit na elemento, ang lupa mismo ay nanginginig. Ang lupa ay nagtitipon at tumataas tulad ng mga alon ng dagat. Nagkakaroon ng malalaking tibag at minsan mga lunsod. Mga nayon at nasusunog na mga bundok ay nalalamon. Ang mga kamanghamanghang kaganapang ito ay higit at higit pang magiging madalas at malala kaysa bago dumating ang mismong panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo at ang wakas ng sanlibutan bilang mga tanda ng mabilis niyang pagkawasak. Ang mga kalaliman ng lupa ang arsenal ng Panginoon, kung saan kinukuha ang mga sandatang gagamitin sa paggunaw ng sanlibutan.
Ang mga tubig na lumalabas mula sa lupa ay sumama sa tubig mula sa langit upang ganapin ang paggunaw. Mula noong baha, ang apoy, ganon din ang tubig ay naging mga kasangkapan ng Diyos sa pagpuksa sa masasamang lungsod. Ang mga kahatulang ito ay ipinadadala upang yaong mga nagwawalang bahala sa kautusan ng Diyos at yumuyurak sa kanyang kapamahalaan ay maaakay upang magkaroon ng takot sa kanyang kapangyarihan at upang tanggapin ang kanyang makatuwirang pamamahala. Samantalang minamasdan ng tao ang nagliliyab na mga bundok na bumubuhos ng apoy at baga, at pag-agos ng lahar, tinutuyo ang mga ilog, tinatabunan ang malalaking mga lungsod, at sa lahat ng dako ay nagkakalat ng paninira at pagkawasak. Ang pinakamatapang na puso ay mapupuno ng takot, at ang mga hindi naniniwala sa Diyos at ang mga mamumusong ay napilitang kumilala sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng mga propeta noong una, tungkol sa ganitong pangyayari, o buksan mo sana ang langit na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa inyong harapan, gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig, upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan. Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan. Isaiah 64 verse 1-3. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinaway ang dagat at tinuyo ang lahat ng ilog. Nahum chapter 1 verse 3 and 4. Higit pang kakilakilabot ang mangyayaring hindi pa kailanman nasaksihan. Ang masasaksihan sa ikalawang pagdating ni Kristo, ang mga bundok ay nanginginig dahil sa Kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw, at ang lupa'y lumilindol sa Kanyang harapan. Oo, ang sanlibutan at ang mga lahat na nagsisitahan dito. Sino ang makatatayo sa harap ng Kanyang pagkagalit, at sino ang makatatahan sa kabangisan ng Kanyang galit? Nahum chapter 1 verse 5 and 6. Ikiling mo ang iyong mga langit, O Panginoon, at bumaba ka. Ipuin mo ang mga bundok at magsisiusok. Magagis ka ng kidlat at pangalatin mo sila. Suguin mo ang iyong mga pana at lituhin mo sila. Mga awit 144 verse 5 and 6. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba. Tugo at apoy at singaw ng usok. Gawa chapter 2 verse 19. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot, at tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan, at malaking granison na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. Apokalipsis chapter 16 verse 18-21. Samantalang ang mga kidlat mula sa langit ay nakakasama ng apoy na nasa lupa, ang mga bundok ay magliliyab na parang hurno at magbububo ng kakilakilabot na agos ng lahar. Tinatabunan ng mga hardin at bukid, nayon at mga lunsod. Ang kumukulong mga elemento na napatapon sa mga ilog ay magpapakulo sa mga tubig. Naghahatid ng malalaking bato sa paraang hindi mailarawan at ikinakalat ang mga nangababasag sa kanila sa lupain. Ang mga ilog ay mga tutuyo, ang daigdig ay manginginig. Sa lahat ng dako ay magkakaroon ng kakilakilabot na lindol at mga pagputok. Sa ganong paraan ay lilipunin ng Diyos ang mga masama mula sa lupa, subalit ang mga matuwid ay maiingatan sa kalagitnaan ng mga kaguluhang ito. Kung paanong si Noah ay naingatan sa daong, ang Diyos ang kanilang dakong kanlungan, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak sila'y magtitiwala. Sabi ng mga awit, iyong ginawa ang kataas-taasan, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan.
walang kasamaang mangyayari sa iyo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Ang pangako ng Diyos ay sapagkat kanyang inalagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Mga Awit chapter 91 verse 14.